Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ako si Teacher Rachel, ang inyong guro sa araw na ito. Alam kong nasasabik na kayo para sa ating bagong aralin, kaya't ihanda na ang inyong mga gamit sa pag-aaral tulad ng lapis at papel. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagkilala at pagbigkas ng titik G. Bago natin sisimulan ang ating bagong aralin, magkakaroon muna tayo ng pagsasanay. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Kung gayon, sisimulan na natin. Ano ang tunog ng titik L? Magaling! Ang tunog ng titik L ay L. Ano naman ang tunog ng titik Y? Tama! Ang tunog ng titik Y ay Y. Ano naman ang tunog ng titik N? Tumpak! Ang tunog ng titik N ay N. Ang galing-galing talaga ninyo mga bata. Ngayon naman, tayo ay magbabalik-aral. Ipakita ang hugis puso kung ang larawan ay nagsisimula sa tunog na N at hugis bilog naman kung hindi. Para sa unang larawan. Tama! Ang tamang sagot ay puso dahil ang niyog ay nagsisimula sa tunog na N. Ikalawang larawan. Magaling! Ang tamang sagot ay bilog dahil ang yakap ay nagsisimula sa tunog na Y. Para naman sa ikatlong larawan. Magaling mga bata! Ang tamang sagot ay puso dahil ang salitang noo ay nagsisimula sa tunog na N. Para sa ikaapat na larawan. Ang salitang nanay ay nagsisimula sa tunog na N at ang tamang sagot ay puso. Mahusay mga bata! At para sa panghuling larawan. Magaling! Ang tamang sagot ay bilog dahil ang salitang yellow ay nagsisimula sa tunog na Y. Ang galing-galing ninyo mga bata! Ngayon naman, pagmasdan ninyo ang larawan. Ano ang inyong nakikita? Tama! Isang batang lalaki. Mayroon akong kuwento tungkol sa batang nasa larawan. Siya ay may paboritong inumin. Ano kaya ang paborito niyang inumin? Mga bata, ang aking kuwento ay may pamagat na ang paboritong inumin ni Gardo na isinulat ng inyong lingkod, Ginang Rochelle J. Ochavilla. Ang paboritong inumin ni Gardo ay gatas. Ito ay masustansya at inuming pampalakas. Umiinom siya tuwing umaga at bago matulog sa gabi. Si Gardo ay lumaking malusog at masigla. Naunawaan ba ninyo ang kuwento mga bata? Kung gayon, narito ang mga tanong tungkol sa binasa kong kuwento. Sino ang bata sa kuwento? Tama! Ang bata sa kuwento ay si Gardo. Ano ang paborito niyang inumin? Magaling! Ang paborito niyang inumin ay gatas. Bakit kailangan nating uminom ng gatas? Tama! Kailangan nating uminom ng gatas upang tayo ay maging malusog at masigla. Mahusay mga bata! Mula sa kuwentong aking binasa, magbigay ng mga salitang nagsisimula sa tunog na G. Aha! Narinig natin ang pangalang Gardo at salitang gatas. Ang pangalang Gardo at salitang gatas ay nagsisimula sa tunog na G.
Sabayan niyo nga ako, mga bata. G. 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 Mga bata, maaari niyo bang sabihin muli ang unang tunog ng pangalan ni Gardo at ng salitang gatas? Mahusay! Ako ay natutuwa dahil kayo ay nakinig ng mabuti. Isang malakas na palakpak sa inyong lahat. Ngayon naman ay kilalanin natin ang mga larawang nagsisimula sa tunog na G. G. Gardo. G. Gagamba. G. Gansa. G. Gatas. Ano ang unang tunog ng mga salitang aking binanggit? Tama! Ang unang tunog ng salitang aking binanggit ay G. Ito naman ay nagsisimula sa titik G. Sabayan niyo nga ako, mga bata. Titik G. Muli nga ninyong sabihin ang pangalan ng titik? Tama! Ito ay titik G. Napapansin ba ninyo na ang unang titik ng gansa, gagamba, at gatas ay nakasulat sa maliliit na titik? Dahil ito ay tumutukoy sa di-tiyak na ngalan. Samantalang ang pangalang Gardo ay nagsisimula sa malaking titik dahil ito ay tiyak na ngalan. Sa puntong ito, ipakikita ko ang tamang pagsulat ng malaki at maliit na titik G. Uunahin ko kung paano ang pagsulat ng malaking titik G. Ito ay nagsisimula sa linyang asul, dadaan sa pulang linya. Nasundan ba ninyo, mga bata? Ngayon ay sasabayan ninyo ako sa pagsusulat ng malaking titik G sa hangin. Ito ay nagsisimula sa linyang asul, dadaan sa pulang linya. Subukan ninyo ulit, mga bata. Isulat ninyo ang malaking titik G sa hangin. Magaling! Ngayon naman ay ang tamang pagsulat ng maliit na titik G. Tingnan kung paano isusulat ang maliit na titik G. Ito ay magsisimula sa pulang linya, may maliit na bilog at pakurbang linya. Ngayon, sabayan ninyo ako. Isulat natin ang maliit na titik G sa hangin. Magsisimula sa pulang linya, may maliit na bilog at pakurbang linya. Subukan ninyong isulat ang maliit na titik G sa hangin. Mahusay! Ngayon, mayroon akong ituturong awitin tungkol sa titik G. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Ano ang tunog ng titik G? Titik G, titik G. Ano ang tunog ng titik G? G, G, G. Ngayon naman ay sabayan ninyo ako. Ano ang tunog ng titik G? Titik G, titik G. Ano ang tunog ng titik G? G, G, G. Magaling! Mga bata, anong titik ang napag-aralan natin sa araw na ito? Tama! Ang titik na napag-aralan natin ngayon ay G. Ano ang tunog nito? Mahusay! Ito ay may tunog na G. Ngayon naman, narito ang mga salitang nagsisimula sa titik G na may tunog na G. Babasahin ko ang mga ito. Pagmasdan ang bawat salita
at makinig kayong mabuti. G. Gabi. G. Gamot. G. Gata. G. Gatas. G. Gagala. G. Gagamba. G. Goma. G. Gisa. Ngayon ay sabayan ninyo ako. G. Gabi. G. Gamot. G. Gata. G. Gatas. G. Gagala. G. Gagamba. G. Goma. G. Gisa. Kayo na lang mga bata. Magaling! Ngayon naman, may babasahin akong pangungusap. Si Gabo ay umiinom ng gatas para malayo sa sakit. Sabayan nga ninyo ako. Si Gabo ay umiinom ng gatas para malayo sa sakit. Ngayon ay subukan ninyong basahin mga bata. Mahusay! Sino ang umiinom ng gatas? Magaling! Ang umiinom ng gatas ay si Gabo. Bakit kailangang uminom ng gatas ang isang bata? Tama! Upang malayo sa sakit. May babasahin akong muli na pangungusap. May gagamba sa loob ng kubo. Sabayan ninyo ako mga bata. May gagamba sa loob ng kubo. Kayo na lang ang magbasa mga bata. Mahusay! Ano ang nasa loob ng kubo? Tama! Ang nasa loob ng kubo ay gagamba. Saan makikita ang gagamba? Magaling! Ito ay makikita sa kubo. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagsasanay. Pumalakpak kung ang larawan ay nagsisimula sa titik G. At kumaway naman kung hindi. Ang unang larawan ay gitara. Tama! Pumalakpak! Dahil ang salitang gitara ay nagsisimula sa titik G. Ang pangalawang larawan ay gulong. Magaling! Pumalakpak! Dahil ang salitang gulong ay nagsisimula sa titik G. Ang pangatlong larawan ay niyog. Kumaway! Dahil ang salitang niyog ay hindi nagsisimula sa titik G. Ang pang-apat na larawan naman ay gumamela. Magaling! Pumalakpak! Dahil ang salitang gumamela ay nagsisimula sa titik G. Ang panghuling larawan ay gunting. Tama! Pumalakpak! Dahil ang salitang gunting ay nagsisimula sa titik G. Ako ay natutuwa sa galing na inyong ipinakita sa bawat gawain ng ating aralin. Naway, marami kayong natutuhan sa araw na ito. Ako muli si Teacher Rachel. Tandaan, ang batang palabasa ay laging bida. Paalam!